Yung biktima, kung makikita dyan, hinarang na siya dyan. Hinarang na siya. Opo. Ayan. During that time, Yan. possible na tumatawag siya ng 911, Oo, sir. oo. Kasi ito, nagtanong dito, tinatanong niya kung saan yung barangay. Kasi nung pinuntan siya ng ating line patroller dito, nasa barangay 67 pa rin. Kung saan nangyari, tapos nagtanong-tanong lang siya na kung saan yung barangay. Sa barangay na siya mismo nag-last stop. Doon na siya napuntahan ng ating mga kapulisan. Dahil sa maagap na pagresponde ng MPD Station 1 beat patrollers at karang pagsasagawa ng follow-up at backtracking operation ay magkakasunod na naaresto ang 4 na suspect. Tapos yung isa meron dito, ito yung naka-blondie. Ayon sa ulat ng MPD, ang 4 na suspect ay hinarang at pinalibutan ang sasakyan ng biktima, kung saan ang isa sa mga suspect ay may bitbit na patalim habang ang isa naman ay may hawak na malaking bato na siyang humarang sa naturang sasakyan. So habang nangyayari ang pagtatangkang pang-hold up nitong 4 na kalalakihan sa biktima, agad-agaran siyang tumawag sa 911. He was advised na huwag munang lalabas sa sasakyan at pumunta sa safe na lugar habang wala pa yung ating mga kapulisan. Sa agarang responde ng ating mga line beat patroller ng Rahabago Tondo Police Station ay napuntahan agad nila itong biktima sa loob lamang ng 2 minuto. Agara namang nagkandak ng backtrack at nalaman sa ang pagkakilanlan ng grupo na resulta ng kanilang pagkakahuli sa tulong na rin ng mga barangay officials ng Barangay 117. Sir, yung pong pag-respond niyo, sir, ito po ba, sir, yung call sa 911, sir, is recorded? Recorded yun, sir, na, tsaka yung response time niyo, sir, ano kabilis? Yung sa response time po natin, yung pagtawag po ng ating biktima sa 911, then 911, in-advise ang ating Rabago Police Station, then tumawag na po agad sa ating mga line beat na kung sino po yung pinakamalapit. Actually, itong mga line beat patroller natin that time is nagkakandak po sila ng barangay visitation, and it so happen na malapit lang sila sa biktima, kaya naka-responde sila agad. Ang ating mga line beat patrollers ay regular na nagkakandak ng barangay visitation. So itong pagbibisita po sa barangay ay layunin ng kapulisan ay malaman ang sitwasyon ng barangay kung mayroon mang mga problema. So ito ay regular na ginagawa sa umaga, sa tanghali at sa gabi at kahit anumang oras. So itong mga line beat patrollers natin ay unang-una ang pinakatrabaho nila is yung crime prevention na pangunahing agenda ng ating kapulisan. So, ang pangunahing trabaho nito o ginagawa ng ating mga line beat patrollers ay yung regular na pagpapatrolya sa mga places of convergence, sa ating mga barangay, sa mga business establishment, sa palengke, sa ating mga simbahan. Regular po itong ginagawa, alinsunod na rin sa crime prevention ways ng kapulisan. Sir, ito pong dahil sa pinaigting na pagpapatrolya niyo po, sir, nakapag-responde kayo in just 2 minutes ito sa tawag ng biktima, sir. Ano po ba, sir, ang naging unang hakbang, sir, ng tropa, sir, para maalalayan, sir, yung victim? So, upon call from 911, itong mga beat patroller natin ay pinuntahan na agad at na-identify yung puting sasakyan ng ating biktima. So nagpakilala agad yung ating mga kapulisan na sila yung pinadala para tulungan yung biktima. Ano po yung una nyong ginawang action, sir, nung nakatanggap kayo ng tawag, sir, tungkol sa police assistance na yun? So bali po yung time na yun, sir, nagkakandak kami ng motorized patrol, and then nakareceive kami ng tawag sa stock calling from 911 na merong code na 0144 na merong nga pong police assistance sa barangay 67. Agaran naman po namin itong inaksyonan dahil nga po sa maikting na direktiba ng aming Chief PNP na si Police General Torre Duterte at kung sa kampanya nga po na 3 minutes response sa aming komunidad, sir. Sir,
Regarding 3 minutes response, sir, pasok ba yun yung mag-respond? Mga sa 2 minutes lang po. Ayun po, ano po ang una nung ginawa nung nakita niyo yung victim? Agad po namin, kinamusta po namin kung anong kalagayan niya. Then, dinala po namin sa barangay para maparelax po yung ano niya at ma-interview po kung ano talaga yung nangyari sa kanya, sir. Then after po nung napacify yung victim, ano na po ang naging action? Nag-conduct po kami, sir, ng backtracking sa CCTV, sir, sa barangay 67 at barangay 117, sir. At dahil po sa pakikipagtulungan ng mga barangay official, sir, agaran po namin na huli yung mga suspect po. Bilang beat patrollers po, mga sir, ano pong instruction sa inyo ng inyong sector commander, sir? Yun nga po, ang pinakangutos lang po ng aming sector commander na as long as na meron kaming pagkakataon na mabacktrack yung mga suspect, gagawa namin talaga ng action, sir, para sa ikakapanatag din po ng victim, sir. Police visibility, sir, para kung sa ganun, sir, kung may nangangaroon po ng pangangailangan ng pulis, sir, agara po kaming makaka-responde, sir. Kamusta naman yung 8 hours duty nyo, sir? Sir, mas maganda po sa amin at medyo nakakapagpahinga kami at nakakasama rin namin ng pamilya namin sa mahabang oras. Pero kahit na po, kung medyo mixi yung oras, fulfilling yung trabaho nyo, tama Yes, po ba? Yes, sir. Talagang sinusulit ang duty. Yes, sir. Yes, sir. Ano po masasabi nyo sa PNP po natin? Saludo po kami sa kanyang bagong ngayon na 8 hours duty kasi bukod sa nakasama namin yung pamilya namin, yung 8 hours po, focus po talaga kami sa trabaho namin, and yung sa pagpapatupad po niya ng 3 minutes response is nasagawa po talaga namin ng maayos. Sir, salamat po. Congratulations, sir. Salamat sa mabilis na mag-respond. Salamat po. So ang mga modus nitong mga grupo na lalaki, ayon sa ating biktima, sinalubong siya ng 4 na kalalakihan. Yung isa po natin ditong suspect, hinarang siya at pinagbabantaan ang kanyang buhay. Habang yung iba namang kasama na sa grupo ay nasa likuran. So, sa pagbabanta po ito ng mga ating mga suspect ay naalarma itong ating biktima. Dumediretso lang po siya ng daan hanggang sa doon na napuntahan ng ating mga line beat patroller na tawag mula sa 911. Sir, nung ma-arresto po, sir, ang mga suspect, mayroon na po ba tayo, sir, information kung gaano po sila katalamak o kung mga dati na po itong nakulungan, sir? Actually, itong 4 po na kalalakihan na grupo ay kilala na rin sa mga lakad nila sa pang-hold up. So, ang target nila is itong mga kaibigan nating LGBT, which is vulnerable po sa part nila ang maging biktima. Regarding sa intensified police visibility, ang guidance po ng ating COP, si Police Lieutenant Colonel Melvin M. Florida Jr., na i-maintain ang maigting na pagpapatrolya ng ating mga kapulisan para maiwasan yung mga ganitong klase ng krimen. Alinsunod na rin sa 3-minute response na programa ng ating hepe ng Pambansang Pulisya, Police General Nicolas Torre III. Nananawagan ako sa ating mga kababayan, sa mga taga-Tondo man o sa mga dumadayo sa Tondo, na mag-iingat po tayo lagi, lalo sa mga ganitong modus. Sa mga dumadayo po dito, maaaring mag-lock na po ng inyong mga pinto para safe po tayo, hindi lang po dito sa Tondo, maging sa mga ibang lugar na ating pinupuntahan. At kung may mga ganito pong pangyayari, ay wag po tayong magdalawang isip na tumawag sa 911. Sabi nga po ng ating Chief PNP, wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto kasi ang pulis nasa inyo lapang pong mga telepono. I-dial lang po ang 911 at agad-agarang re-responde ang ating kapulisan. Police Captain Carl Daniel Q. Quincho, member of PNPA Class 2021, Bravo Sector Commander. Thank you very much po, sir. Salamat, sir.